Hindi po, sapagkat sa ngayon ay parang nakikita ko ang pagmamanage ng ating bansa ay day to day. Kung may bagong lalabas na mga problema, hindi na ito napapagplanuhan at nagagawa lang ng paraan at karamihan ay binibigyan ng solusyon sa pamamagitan ng propaganda. May nabasa akong technical paper nung mga nakaraang taon. Ang title ng technical paper, "It's the Presidency, Not the President." Kahit daw superpower pa ang presidente, kung mahina ang presidency, na ibig sabihin ay kasama na dyan ang kanyang gabinete, ay hindi rin nagiging epektibo o hindi masyadong nagiging epektibo. It's the presidency and not the president. Ano ho bang pagtingin, ano ba ang minority opinion ng presidency ngayon? Halimbawa, kung ikukumpara natin nung mga nakarang presidencies, Duterte time, Pinoy time, GMA, ERA, kasama na dyan si FBR. But more specifically, sa taong 2025, ano ang minority opinion sa presidency? Nakita naman natin na yung cabinet members ng ating Pangulo ay palit ng palit. Napakabilis ng turnover. So, masama ito sapagkat biro mo, ilang buwan ka pa lang, hindi ka pa nakakapagplano, pinag-aaralan mo yung takbo ng yung tanggapan, napapalitan ka na. Kaya hindi ito maganda para sa Pangulo. At nakita naman natin na marami sa mga kabinete ng Pangulo ay hindi gaanong tumatagal. At ang opinion pa ng marami at yung lumalabas sa mga balita at mga pag-iimbestiga, marami sa mga miyembro ng kabinete ay involved sa corruption. So, hindi nakokontrol ito ng presidente.